Amen. Praise the Lord. Ang atin pong tema sa hapong ito is live as light in the world. Mabuhay na liwanag ng sanlibutan. At nakikita po natin ito sa Isaiah chapter 60, verse 1 and 2. At basahin po natin lahat. Verse 1, 1 to 3. Arise and shine, and live as light in the world. At nakita po natin dyan, sa verse 1 and 2, that during the prophet Isaiah, God revealed to Isaiah the darkness na meron po sa sanlibutan. In this darkness is the spiritual darkness. And there is a different degree of darkness, yung kadiliman, na naghahari dito po sa mundo. At dahil po doon, ipinahayag ng Panginoon o ipinahayag ng Diyos kay Prophet Isaiah ang kadiliman na ito na meron sa buhay ng tao. At hindi lamang po ang kadiliman o darkness na meron sa mundo, kundi inireveal din ng Diyos kay Prophet Isaiah the coming of the Lord Jesus Christ to the earth. See, doon pa lamang sa Isaiah, ipinahayag na ang pagdating ng Panginoong Jesus na kung saan ay siya po iyong liwanag ng sanlibutan. At ikaw at ako na mga anak ng Diyos, ang siya rin pong liwanag sa sanlibutang ito. Kalabitin mo ang iyong katabi, live as light in the world. Mamuhay tayo na liwanag sa sanlibutan. It's because the world is getting darker and darker. At ikaw, ako, tayo pong lahat na mga anak ng Diyos, ang siya ngayong magliliwanag sa mga nasa kadiliman. So live as light in the world. And I will go directly sa atin pong pag-aaralan sa hapong ito na kung saan sinabi nga po sa Isaiah, Tagalogin natin, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Yes, there is darkness na nangyayari sa buhay ng mga tao, pero ang mga anak ng Diyos ay pupuspusin ng kanyang kaluwalhatian. Maganda ito, para sa ating mga anak ng Diyos. Kaya nga po, dito po
Isaiah 60, verse 1 and 2, only 3 key point ang makikita po natin dito. At ang unang key point na atin pong makikita ay yung una niyang sinabi sa verse 1. Arise! Bumangon ka! Because we cannot shine if we don't arise first. We need to arise first before we shine. And this is the sad things that happening today to the church. It's because we are sleeping. We are in a state of slumber. Sleep spiritually. That's why no influence to the world. Dahil tulog sa spiritual na aspeto ang mga anak ng Diyos. Gisingin mo yung katabi mo nga. Tulog ka ba? Bumangon po tayo. Tignan po natin itong paanyaya sa atin ng Diyos. The invitation of God to us as believers today is the call to arise. Panawagan upang bumangon. Yes, we see each other physically, you are alive. Buhay na buhay ang bawat isa sa atin. But what about your spiritual? Buhay na buhay po ba ang ating spiritual? Kung nakatulog ka pala. No. That's why the call to arise for us, Christians, and arise o bumangon, is implies standing and taking action. Hindi lamang po sapat ang ikaw ay bumangon. You need to take action. Kaya po yung kanta natin sa responding song na Arise. Take your action. Take your action. Na kung saan, ano po, ay hindi lamang po tayo ang gumawa na ng action, kundi ito po, call to arise is a command to where we need to move from stagnation to action. Maraming Kristiyano stagnant sa kanilang spiritual na buhay. Pabalik-balik lang, paikot-ikot lang. Stagnant. That's why God called us to arise. Dahil sa iyong pagiging stagnant, lumipat ka na, mag-move ka na to make action. Huwag kang manatili sa pagiging stagnant. Ano po? Huwag po tayong manatili sa paikot-ikot lamang. Kundi bagkos, ano po ang sabi? Get up! Failed ka ba? Sa iyong buhay spiritual for the past years? Are you failed? Get up! Try again. Huwag po tayong manatili na stagnant. Kundi bagkos, bumangon po tayo at magsimulang muli. Bumangon po tayo at mag-action sa pagkakataong ito. Subukan nating muli. Huwag po tayong manatili dyan. Kung tayo man po ay bigo sa mga nakalipas, huwag po tayong manatili dyan. Kundi bagkos, bumangon po tayo at tumugon sa panawagan ng Diyos. We need to arise. Sa kadahilanan po na tayong mga anak ng Diyos, ito rin ang sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 5 verse 14. That Paul echoes Isaiah's call. Ano po yung panawagan ni Isaiah? Na tayo pong mga mananampalataya
ano po? Ay kanya pong tinatawagan na ano? Wake up. Gumising. Bumangon. At mamuhay. Bilang mga anak ng matuwid. For our righteousness is the Lord Jesus Christ. Naririto pa po ba kayo? Kaya matuwid na po ang bawat isa sa atin. At mamuhay po tayo bilang mga matuwid. Tignan po natin yung ginamit kanina sa communion. Si David, conscious siya. Mulat siya. Gising siya sa kanyang covenant sa Diyos. Dapat ganoon po ang bawat isa sa ating naririto. We must be conscious to the covenant that we have. Dapat gising tayo. Mulat na mulat. Tatanungin ko po kayong muli. Talaga nga po bang gising kayo? Dapat alam natin, mulat tayo sa ating covenant meron sa Panginoon. No. Nagaya po ni David, na kaagad, nakita po niya sa kanyang kaaway, na ang taong iyon ay walang relasyon sa Diyos, kaya't hindi siya magtatagumpay kailanman. Nakita niyo? Dapat maliwanag po sa atin at makita natin ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito in our own spiritual eyes. Dapat mulat ang ating spiritual na mata. Because the things of God cannot be seen by a physical eyes. But it can be seen by spiritual eyes. Wake up, people of God. Arise! Dahil ang lahat po ng nangyayari ngayon sa paligid po natin, lahat po ng ito is prophecy unfolded already. Nangyayari na. At kung tayo po ay dilat, conscious, mulat na mulat sa covenant natin, meron tayo sa Panginoong Jesus, hindi ka mananatiling ganyan lang ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka mananatiling bata lang. Ano po? Ang sabi pong ganyan sa Ephesians chapter 5 verse 14, ano po? Ito po yung this is why it is said, wake up, sleeper. Rise from the dead, and Christ will shine upon us. And Christ will shine on you. So kita po natin, sino ang ginigising dito? Mga natutulog sa spiritual. Mga tulog sa spiritual na aspeto, hindi alam yung covenant sa Panginoon, hindi alam yung identity sa Panginoon. Kaya't bilang mga anak ng Diyos, mamuhay po tayo na conscious sa atin pong covenant at identity sa Panginoon. At ano po yung atin pong kailangan na maunawaan po dito ng husto? Ito po yung dapat bilang mga mananampalataya, we need to arise and live righteously. Mamuhay na matuwid. Because we are in a world that sin is normal already. Ginagawa naman na ng lahat eh. Nagsasama na walang kasal. Ginagawa na ng lahat. Kahit mananampalataya. Nakita niya? Ginagawa na nilang normal yung karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya't panawagan po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon na mananampalataya, mamuhay po tayo bilang mga matuwid. Live righteously. Wag pong mamuhay na gaya ng buhay ng mga wala kay Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, Kristiyano na tayo. Mamuhay tayo na kakaiba. Ano po? Mamuhay na matuwid upang makita ng mga tao si Kristo na nasa buhay po natin. Kaya tignan nyo, maririnig nyo yung mga tao.
Ayoko nang mag-born again. Isumot lang. Ano? Parehumot lang. See? Sapagkat hindi po nila nakikita, they don't see the difference. We have in our life no difference being a Christian and being unbelievers. And that is so sad. Sapagkat ang tunay na binago ng Diyos, those who really have a covenant to the Lord, accept Him as His Lord and Savior of His life, there is a transformation. May pagbabago ng buhay. May pagbabago ng ugali. May pagbabago ng pag-iisip. May pagbabago sa lahat ng aspeto. Wala na pong mga anak ng Diyos na naririto. Nag-iisip pa talaga. Hala. Pinag-iisipan pa. Kung mamumuhay ba ng matuwid? I don't understand if it is overwhelmed. Or it's because we are not conscious to our covenant to the Lord. So we need to live righteously. Sapagkat ang sabi po sa Romans chapter 3, verse 12, or verse 13, 11 to 12, ano po? The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer than when we first believed. Verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us aside the work of darkness and put on the light. Huwag na po tayong mamuhay pa na gaya ng dati na wala pa kay Kristo. Binago ka na ng Diyos. Ang liwanag na ng Panginoon ang sumasabuhay ng bawat isa po sa atin. Kaya mamuhay po tayo na ganyan. Mamuhay po tayo na matuwid at ilaw ng sanlibutang ito. So ano po ang ibig sabihin po nito? The call to arise. Kinakailangan po natin that we need to arise from our slumber and embrace what God has already done for us. Complete. Tinapos ng Panginoon, kompleto. Isa pamuhay na lamang po natin ito. Ano po, tignan nyo si David, nakita nyo si David? Wala po siyang karanasan sa pakikidigma. Nagpapastol po siya ng tupa. Hindi po siya mandirigma. Pero nakita nyo, nung humarap po siya kay Goliath, at alam nyo ba ang pagkakalarawan ng Biblia kay Goliath, bihasang mandirigma ito. Liban sa bihasang mandirigma, yung paglakad pa lang niya, nayayanig ang nayayanig ang lupa. Kaya takot na takot yung mga yung mga Israel Pero tignan nyo, hindi tinignan ni David yung kalakihan ni Goliath. Hindi niya tinignan yung pagiging mandirigma ni Goliath, kundi ang focus ni David ay ang Diyos na buhay. Ganyan po ang bawat isa sa atin upang tayo po ay makapamuhay na maliwanag. Makapamuhay na matuwid. Tignan natin ang kalakihan ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag mong tignan ang iyong sarili. Huwag mong tignan ang iyong kasalanan na nagagawa. Huwag mong tignan kung ano ang iyong kakulangan, kundi ang tignan po natin ay ang Diyos na sumasa atin. Ganyan po hinarap ni David ang kanya pong sitwasyon. At meron pong isang kwento. In this story, is a Christian. And that this Christian
is want to serve God. And pagkatapos po, nakipag-usap po siya sa Diyos through prayer, reading the Word of God. And then, meron po siyang revelation na natanggap mula sa Panginoon na kung saan ay bitawan muna niya saglit yung kanya pong ginagawa, pumunta sa kwarto, makipag-usap sa Panginoon, susumunod po siya. At sa kanya pong pakikipag-usap sa Diyos, God asked him, "My son, do you want to serve me?" "Yes, Lord. I want to serve you, but I'm a sinner. Makasalanan pa ako. Nagkakasala pa ako." Nakakilala na to sa Panginoon. "But are you willing?" "Yes, Lord, I'm willing." And you know what? Kung ano pong sabi ng Panginoon sa kanya. So kung baga, yun po ay katanggap-tanggap sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano po? Na hindi yung kasalanan mo ang tinitignan ko, kundi ang tinitignan ko ay dahil gusto mong maglingkod sa akin. Hindi yung kasalanan mo. Hindi yung kasalanan natin nagagawa ang tinitignan ng Diyos, kundi ang tinitignan ng Panginoon ay yung puso mo na gustong maglingkod sa Diyos na buhay. That is what matters to God. A heart that is willing to serve. Not those failure. Not those sin na nagagawa ng bawat isa sa atin. We are completely forgiven. We are completely redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. Bakit mo ibinabalik kung saan ka na tinubos ng Diyos? So nakita po natin, tayo ang may problema. Dahil hindi tayo tumatayo, hindi tayo mulat, hindi tayo gising, hindi natin isinasapamuhay yung covenant na meron tayo sa Diyos. Hindi natin tinatayuan yung identity na meron tayo kay Kristo Jesus. Ito po yung problema. Pero kung ito po ay tatayuan natin, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay hindi na kailangan ng panawagan to arise. Kundi lahat ay mulat na. At lahat ay tumutugon na sa panawagan ng Diyos na maglingkod para sa Kanya. The call to arise. So live righteously para po sa Panginoon, sapagkat ang Panginoong Jesus ay liwanag. In that all of us that receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior are light sa mundong ito. Liwanag sa sanlibutang ito. Ano pong ibig kong sabihin? Many people around us, they experience darkness, they going through darkness into their lives. Na kung saan, I remember, second contract, my second contract, at the time I'm still in Potan Church. And the place I go to the church there is a bridge going to the church. In there, doon po sa ilalim ng bridge, merong Pilipinang umiiyak. Umiiyak po siya. At nung nakita ko po siya, ang sabi po ng Panginoon sa akin, lapitan mo siya at kausapin. So lumapit po ako at kinausap ko po etong Pilipinang ito. And I find out that she is in a point in her life that she want to commit suicide.
But glory to God. It's because when God told me to go to her and talk to her, I shared the word of God to her. And it gives light. Kung nais niyang mag-suicide, but when he accept the Lord Jesus Christ as her Lord and Savior, she said, I will not commit suicide anymore. Glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. You are the light. We are the light of this darkness. Marami. Kahit nga po mahal natin sa buhay eh. You see, just be sensitive. Because a lot of people really outside, they need the Lord Jesus Christ. And we have that. At hindi po ito naranasan ng bawat isa sa atin for us to be quiet, but for us to share. Share to them the love of God. Share to them. Live as a light of this world. Dahil ang bawat isa po sa ating naririto, inalis ng Diyos sa kadiliman, inilipat sa kaliwanagan for us so that to all the people that is in darkness, and we can help them. Para po mamuhay din sila and from darkness as we can bring them into light. So let us live righteously for the glory of God. Napakarami po ang may problema. Sa mundong ito, not just in personal, not just in physical, but even in multimedia. Be sensitive. It's because I have encountered also in multimedia. It's just pass. It's just pass in my wall, in the spirit that it have in that person. Oh, God show me that this person is about to break out sa kanyang sitwasyon. Hi. I initiate the conversation. Walang patumpik-tumpik. Hello. Do you need prayer? Ganun lang kasimple. But always the instruction of the Holy Spirit. Okay? Because that is the instruction of the Holy Spirit to me. It depends to the instruction of the Holy Spirit to you. For us, let us follow the instruction of the Holy Spirit. In glory to God. Share the word of God. Tumanggap po siya sa Panginoon bilang Panginoon na sariling tagapagligtas, and after that, is she share yung problema po niya meron. Ano po? At pagkatapos po noon, saka po kami nanalangin. In glory to God, until now, she is continue serving the Lord. Woo! Hallelujah. A lot of ways that we can share God. Not only in people that we see, but even in platform, even in multimedia. Let us use all those things. Ano po? Huwag lang magpa-cute-cute dyan. Gamitin natin lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Huwag po nating sayangin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. We need to live righteously. At kinakailangan po natin at ang ibig din pong sabihin nito is active to our faith. We need to engage actively to our faith. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Hindi kung kailan nakamud ka lang. Hindi kung kailan pinasasagana ka lang ng Diyos. We need to engage actively. Ano po? Para nang sa ganon,
ay atin pong maranasan ang Panginoon. It's like a runner. Di po ba sa mga runner, yung mga lumalaban, ano po, sa takbuhan. Sino po ang nakapanood ng ganoon dito? Wala. Opo. All runner is in line, right? And all of them are in a position, waiting for the gunshot. And once they hear the gunshot, go! We Christian, we need to be prepared always. Like runner, always prepared. Hindi yung kinakailangan isang taon mo muna sabihin para sila makapaghanda. Hindi yung kung kailan lang may assignment, saka lang maghahanda. No. We Christian position ourselves to be prepared always. Do you want to be blessed by God? Do you want your family na maranasan ang kaligtasan mula sa Diyos? Position yourself. Dahil ang lahat po ng ito, ano po, ay kinakailangan po ng kahandaan. As a runner, we need na prepared po tayo palagi. Di po ba, ang sabi po ng Biblia, season in out of season, kinakailangan laging. Alam po natin pero hindi naman natin ginagawa. Palakpak para sa mga matatalino. Hallelujah! Malakas na palakpak para sa Diyos! Samahan po natin ng gawa. Ano po? Alam natin, pero samahan ng gawa. So prepared always, like a runner. At hindi lamang po yon, kundi ano pa po ang panawagan sa atin ng Diyos. Pangalawa, na key point po sa atin ng Panginoon ay ito po, yung the glory of the Lord. O bago po tayo dumako dyan, sa pangalawa, are you familiar with the 10 virgins? Yung kwento sa 10 virgins. Yes. Makikita po natin ito sa Matthew chapter 25, verse 7 up to 12. Yung foolish virgins. Bakit po nasabing foolish virgins, mga mangmang? Bakit? Ano po ang problema sa kanila? Yes, they are slumber. Slumber and they are not prepared spiritually. Kaya tignan nyo, kung hindi po tayo laging handa, magagaya po tayo doon sa mga mangmang na birhen. Na kung kailan darating ang Panginoong Jesus, saka ka magsasabi, saka ako maghahanda. No. Kaya tignan po natin kung gaano kahalaga. Kung baga, naka-assign man tayo o hindi, always prepared. Ganon po tayo dapat mamuhay. Ganon po natin dapat iposisyon ang ating mga sarili. Ano po? Punta na po tayo dyan sa pangalawa. The glory of the Lord. Na kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito po yung glory of the Lord, ito po yung kavod Adonai. Na kung saan, sa panahon po ni Moises, di po ba ang pagsama ng Diyos Ama sa kanila ay sa pamamagitan ng ulap? Cloud. Ano? Sa ganoon po niya, ipinapakita ang pagsama niya sa mga Israel sa lumang tipan. At yon ay nagpapakita o nagmamanifest na presensya ng Diyos na sumasa kanila. Pero sa atin po na panahon ngayon, New Testament, ano po? Ay ito po yung makikita po natin yung sabi sa
Corinthians chapter 3, verse 18. Yung sabing ganyan, so all of us who had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit. And where is the Spirit? There is freedom. At sumasaan po ngayon ang banal na Espiritu? Nasaan po ngayon ang banal na Espiritu? Sumasa atin. The Holy Spirit is in us. It's within us. Woo! Hallelujah! Buti pa yung bata marunong tumugon. Ano? Ma-challenge po tayo sa bata. He understand. He have consciousness. Hallelujah. Ituloy po natin. In the Lord who is the Spirit, make us more and more like Him as we change into His glorious image. It is the Holy Spirit that within us ang nagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. So kita po natin yon. Ang banal na Espiritu. At ano po yung sabi niya? Nung wala pa po tayo kay Kristo, may talukap ang ating mga mata. Kaya hindi natin makita yung mga bagay na espiritual. Ano po? Pero nung tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoong Heso Kristo, yung talukap po na iyon, na nagbibail, yung sabi po niyang ganyan, na humaharang upang hindi natin makita yung mga bagay ng Diyos, hindi natin maunawaan yung mga spiritual na bagay ng Diyos, natanggal na po yun. Ano po? At hindi lamang po yung natanggal, kundi bagkos, mababago at mababago ang buhay ng bawat isa sa atin. We will be more like Jesus. That is our goal. To be like Him. Not to be perfect. Dahil ang tanging perfect lamang ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga po, ang glory ng Lord o ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Don't you know that the glory of God is in you? Hallelujah. Amen. So kung ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumasa atin, kahit saan ka mapunta, ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasa iyo. Because you are the carrier of the glory of God. Kaya kahit yung madilim, ano po, nabuhay ng mga tao, magkakaroon ng liwanag dahil sa ikaw na pumunta doon. Because the glory of God is upon us. The glory of God. Na kung saan, eto pong glory o kaluwalhatian ng Diyos na ito na pinag-uusapan po natin is not just a historical event. Hindi po. Ay, nakita ko to sa lumang tipan. No? Huwag po natin ganun tignan. Hindi lamang po historical event itong glory na ito ng Diyos, kundi bagkos a present reality in our lives. Na ang kaluwalhatian ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos, sumasa atin. Kaya nila sinasabi sa'yo, iba ka na, nakita niyo? Iba ka na. Yes, iba ka na. It's because the glory of God in your life. Totoo po siya. Hindi lamang po siya historical event.
totoo sa mga anak ng Diyos. Realidad na hindi po maaalis ni numan. In that way, as a believers, we are called to reflect God's glory in a dark world. Ikaw ngayon, ikaw, ako, tayong lahat na naririto is a representative of God. Kaya mamuhay po tayo bilang mga liwanag sa sanlibutang ito. Kaya nga po, tignan natin ngayon yung ano po yung nais ng Diyos na hindi lamang po mag-reflect ang glory ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, but instead, the glory of God reflect into our actions, words, and our lives. Because many unbelievers, they read us as a living Bible. No need to read Bible for the unbelievers. Just see those Christians. They just look at us. Kaya nga po sa atin pong mga aksyon, mga pananalita, at maging sa atin pong buhay, dapat nahahayag ang Diyos sa buhay natin. Eto na po yung hinihintay ng mundo. Yung dumating ang bawat isa sa atin sa punto that you don't even share the word of God to the people that don't know our Lord Jesus Christ. But they will tell you, you have something that I cannot explain, but I want that. I encountered this. I just sit down. But I'm praying in the Spirit. And suddenly, this person approached me. And what she said to me, you have something that I cannot explain, but I want it. Ah! Glory to God! I opened the Bible to her and shared the Word of God to her and shared the Lord Jesus Christ and praise the Lord. Hindi po nasayang yung araw. Nakakilala po siya sa Panginoon. See, people will approach us if they see our actions, our words, in our lives, ay nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. So let us live in the glory of God. Ano po? At pangatlo, shining in the darkness. Ang tayo po ay nagliliwanag sa kadiliman. Shining in the darkness. So darkness symbolizes okay. Darkness symbolizes po ng ignorance. Sin. Absence of God's presence. Lahat po ng ito, yan po ang ibig sabihin o symbolizes ng darkness. Hindi po yung papatayin lahat ng ilaw. Tapos madilim. No. Hindi po yan. Kundi bagkos. Yun po ang ibig sabihin ng kadiliman. At ito po ngayon ang nangyayari sa mundo. Ito po ngayon yung nangyayari sa buhay ng mga tao. Ano po? At, matatapos na ako. At, dito, ano po? Bilang mga anak ng Diyos, yet, amid of darkness, na sinasabi po, dito, the good news is, God's light shine through His people.
nagliliwanag ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung mga tao na nasa kadiliman, naliliwanagan po sila. Pagka ang presensya po ng isang Kristiyano ay naroroon na. So kita po natin, yung presensya ng Panginoon. Kaya nga po, ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ito rin yung sinabi po dito sa, tingnan po natin yung John 1:5. John speaks of Jesus as light that overcomes all darkness in the world. Gaano man ka-darkness, gaano man kadilim ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Lahat ng iyan, God can overcome it. Anumang darkness ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, maging ng mga tao sa labas na wala pa kay Kristo. Pero lahat po ng iyan, walang katumbas sa liwanag na meron sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya walang mahirap sa Diyos Ano po? At ang sabi nga po ni John, tignan po natin yung sabi ni John sa John 1:5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Yes. Pero wag po kayong magtago. Don't hide. Don't hide, believers. But instead, lumantad po tayo para yung liwanag makita. Dahil marami po kasi sa atin nagtatago So, diyan na po tayo. We live in a world filled with darkness. Pero ano po yung panawagan sa atin ng Diyos? We are called to shine brightly. Our lives should be a beacon of hope, truth, in love, drawing others to Christ. Sa pamamagitan ng buhay mo, kapatid, sa pamamagitan ng buhay nating lahat, ang mga tao ay lalapit sa ating Diyos. Kaya tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Bilang pagtatapos po sa atin pong pinag-aaralan, ito po yung pinaka-3 key points ng panawagan ng Diyos sa atin. Na kung saan, the call to arise. At yung pangalawa, that the glory of the Lord sa panas. At ang pangatlo, shining in the darkness. Ang tayo po ay magliwanag o maging ilaw ng sanlibutang ito. Kaya nga po, dapat po natin yakapin. Let us embrace. Or magkaroon po tayo ng consciousness sa atin pong covenant identity sa ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat, ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos na mag-arise, bumangon, gumising. Dahil kung tayo po ay babangon at gigising, diyan lamang po natin mararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos. At tayo po ngayon ay darako po sa deklarasyon sa oras na ito. At sumunod po kayo sa deklarasyon na ito bago po tayo dumako po sa responding song. Let us embrace etong call na ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil kasama naman po natin ang Diyos. Sa part lamang po ng bawat isa sa atin, naisin lamang po natin na bumangon. Naisin lamang po natin na maging mulat. Sa lahat ng ito, sa katotohanan, na tayo po ay tinubos na ng Panginoong Yesus, na ang Diyos na ang namumuhay sa bawat isa sa atin. And that we can live in His light. And we are the light of this world also. So let us declare, follow this declaration. I will arise and shine. I
Rise and shine, For my light has come, for my light has come, and the glory of the Lord and the glory of the Lord is risen upon me. is risen upon me. And though darkness And though darkness covers the earth, covers the earth, I am rising, I am raising, and I am shining. and I am shining. I am the light of the world. I am the light of the world. Therefore, Therefore, I cannot be hidden. I cannot be hidden. I am moving I am moving to a higher level, to a higher level, and I occupy the place and I occupy the place God has prepared for me. God has prepared for me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Woo! Hallelujah. Let us arise. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Come on. Let our rise and shine.
for this 2026. Hallelujah. Hey, 2026 is a year of breakthrough. Yeah? All area. Okay? Listen. I tell you why. Yeah? I was not sitting here, but I can hear your sermon. You're very loud. I can hear from there, back there, yeah? But you mentioned about how God lead you to the person who want to commit suicide, and you share the gospel with them. You know, we had the typo fire, yeah? Many people lost their life. One of them is our janitor, okay? The janitor, she works here. Her husband, her daughter just graduated from university, 6 days. She was in the apartment. The mother called her, leave the apartment. There's fire. Daughter said, I know, I can see it, next building. But then after that, she called, cannot contact her. And then they found out that the husband, the father, and the daughter, they died in the fire. Yeah? But God is good. God is good. When we hear this, our pastor went to see her, spoke to her, ministered to her. She received Jesus as her Savior. I know because today, when I was coming back from lunch, I saw her with Pastor Samantha. I said, oh. And then Pastor Samantha said, this is a lady. She came to church for the first time. Amen. Yeah, and she came forward and she will be, she just said, in all this tragedy, I have found God. In all this darkness, the church arise and let their light shine. Amen. Woo. Yeah? So, I want you to be encouraged. Yeah? You are correct. We must speak. But not only here. We must speak out there wherever we are. Don't be ashamed of your faith. Okay? God is for you, always for you. Amen. Yeah? So we're going to end now. Yeah? Yeah, you'll be fine, sister. Don't worry. Okay? Yeah? Just be joyful all the time. Yeah? Yeah. No, it's okay. It's okay. It's okay. Okay. If you lift your hands, I'll pray the benediction. Okay. And now may the Lord bless you. Amen. And keep you. Amen. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. From today until the rest of this year, you will sing the high praises of God, and your testimonies will bring many, many to the Lord. Amen. God bless you all.